Hello guys! Mayong adlaw din yung kaninyong tanan. Update. Tagal pa akong hindi nakapag-download ng video sapagkat busy po talaga. So, today is Tuesday. I mean like, wala si husband ko today sapagkat nandun po siya sa Switzerland ngayon. So, ganito pala talaga na kapag nasa long distance relationship kayo. Ay, hindi naman long time, like emergency lang. So, lagi kaming nag-call kasi ang husband ko is siya yung taong hindi mapag-isa. So, tawag ng tawag. Pero meron kaming set of time kung anong oras kami dapat mag-usap. Kasi it's 6 hours ahead tayo from, if dire 6 ng morning, dito is 12 midnight. So, lagi kaming nag-uusap kasi nga malayo sa isa't isa. Tsaka hindi ako makasunod sa kanya at this moment kay naman ko gina-deal pa dire. Kailangan tapusin. So, and then also yung visa ba. Kay Swiss man siya. So, kailangan mo magpunta doon ng hindi agad-agad kasi kung pupunta ka doon tapos wala kang visa, hindi ka rin makakauwi ka rin. Kasi first time namin itong yung magtatagal siya doon for almost 10 years na kami. So, kailangan hindi ko pa alam kung anong dapat gawin. So, ang gagawin ko una is mag-email ako sa Swiss Embassy kung anong dapat kong gawin, kung anong dapat kong dalhin doon sa embassy. Kay malayo kasi from Davao to Manila. So, kailangan ko pang mag-flight. So, before ako pupunta doon, kailangan kong dala yung mga requirements or documents para dalhin sa Switzerland, and it takes time. Hindi ko pa alam kung hanggang kailan. But, nag-research ako, maybe it takes 2 to 3 months before ka magkaroon ng visa. Kasi ito yung first time ko na kumuha ng visa to go to Switzerland kay kung ano pa man kanang ang tawag dito before ka magkaroon ng Swiss passport, you are married for 5 years married. So, 4 years pa lang kaming married. And then, nagkaroon kami ng ganitong sitwasyon. So, kailangan kong pumunta sa embassy para magkaroon ako ng visa. But if 5 years na kami, kailangan kong 5 years married. So, mag-apply ako ng passport, ng Swiss passport. But, meron po siyang exam dito sa Manila Embassy. So, before yon kailangan kong mag-aral ng German language. Kasi yung exam nila is German. So, sinabihan na ako noon, before pa kami kinasal, na kung gusto mong kumuha ng passport, Swiss passport, kailangan mo ma'am ng matutong mag-German kasi po ang kanilang exam is German. So, kailangan ako, 1 year na lang para maging 5 years kami. So, kailangan kong mag-study. Kailangan kong mag-aral kasi it's about history sa Switzerland, Para labas-pasok ako sa Switzerland. Ito lang talaga yung maybe quite na difficult. Kasi first time kong kumuha ng visa. So, guys, this is a journey kapag meron kang husband na puti, in a different countries. So, iba-iba man ang embassy, so iba-iba din ang kanilang policy nila. So,
sa akin, sa sitwasyon ko, is yun yung ano nila, kapag hindi ka pa 5 years married, hindi ka basta-basta makakapunta ng gusto mo lang. Kasi kailangan nila yung ano mo passport, Swiss passport. Kasi pwede sa kanila double, like I have a Philippine passport and I have also a Swiss passport. Pero mas madali na siya kapag meron ka ng Swiss passport. So, ako, kailangan ko pang first step para makapunta ako doon. Ito, so, I'm the one who's cleaning here, I'm the one who manage here. Kaya, nagtilabang yung misa akong banan, no? Kaya, mamagid na, as a couple, as a husband and wife, magtilabangay. May mga difference, but, siya ang gihatag sa ako sa Ginoo. So, kailangan kong mag-submit as a wife, you know. Kasi pag mag-isa ka lang din doon, mahirap din sa kanyang sitwasyon. Kasi wala siyang kasama, wala siyang pagpunta siya sa ganito, sa insurance, siya lang mag-isa. Kung kailangan niya ng magpa-medical or sa hospital, wala siyang maasahan, kundi ako lang din. So, kailangan mag-inquire na ako, mag-email na ako sa embassy para before yung mga operation, nandun na ako. Ayun guys, so mag-update na lang ako susunod kung ano yung sabi sa yung mga requirements ng Swiss Embassy kung para makapunta sa Switzerland. So, waiting for my update guys. Thank you for clicking my video and watching my video. Have a good day everyone. Bye!